At sa punto pong ito ay makakausap natin si House Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang tanghali po sa inyo, Speaker Alvarez. Si Connie Season po ito. Ay, Connie, magandang tanghali po sa inyo. Opo. Sir, mismong si Pangulo na ang nagsabi na tantanan na raw ng mga reklamong impeachment si Vice President Robredo. Ano pong masasabi niyo tungkol dyan? Well, Connie, ginagalang ko yung opinion ng ating Pangulo, ano? Ngunit, meron pong mandato sa amin ang konstitusyon to process any impeachment complaint na ihahain sa House of Representatives bilang kami po yung may exclusive jurisdiction doon. And meron naman po tayong separation of powers. Yung legislative branch of government is a separate branch of government po at hindi po tayo ay kasama sa executive branch of government. Para sa akin po, ma'am, ay gagawin po namin yung aming tungkulin sang-ayon po sa ating saligang batas. Ano po ba ang tsansa kaya na maaprubahan o hindi itong sinasabing ng mga complaints laban po sa ating Vice President, lalo at syempre numbers game po ang pinag-uusapan kapag impeachment? Kaya nga po, ma'am, sinasabi ko, pinag-aaralan naming mabuti yan ngayon. Kasi hindi lang po ito laro ng numero. Kailangan po rito yung substance. Substance meaning to say na yung complaint na yan ay kumpleto po sa ebidensya at it can stand trial in an impeachment court. Yun po. So ito ho, kasi nabanggit niyo yung kailangan yung pag-aralan yung substance. Sa palagay niyo ho ba, doon mismo sa speech na ginawa ho ng Vice President, pwede ho ba talagang lumusot ito? Kasi ang sabi po ng Pangulo, freedom of speech lang naman daw para sa Pangulo yung mga sinabi ni Vice President Robredo. Ano hong reaksyon niyo dyan? Ma'am, tama po yan, freedom of speech, ano? Meron tayo niyan. But it does not exempt any official from an irresponsible act. At yung nakita ko po, napanood ko, ay it was so irresponsible na, alam nyo po, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas, merong isang napakakapal na muka ng isang official ng gobyerno ay nagpadala ng video clip sa United Nations para sirain ang ating bansa. Yun po, ma'am, ay para sa akin, ano? That is a betrayal of public trust. Huwag na daw pagsabungin, sir. Ang sabi naman ni dating Pangulong Estrada, huwag nang pagsabungin sana. Ano? Ito pong dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa dahil hindi ito makakabuti sa atin. Ano ho ang reaksyon nyo naman dyan? Hindi ho natin pinagsasabong, ma'am. Meron lang pong meron tayong tinitignan dito. Kung alam mo, kung nagkasala ka sa bansa, hindi po pwedeng basta ipikit yung mata natin. We have to hold responsible yung mga opisyal na na irresponsable. Hindi sila alam mo, asaan na? Itong tanong ko, nasaan na yung kanyang patriotism? Nasaan na yung kanyang love of country? Nasaan na yung kanyang sinumpaan nung siya ay naluklok dyan sa posisyon na yan? Ang according po dun sa tagapagsalita naman ni VP Lenny, ay may mga lumapit talaga sa kanila, no? At in fact, nahihirapan di umano sila, no, na makipagtulungan ang PNP kahit may mga inilalapit daw sila. Kaya naman minarapit nilang gawin na nga ito dahil hiningan mismo siya ng reaksyon at komentaryo ukol pa rin dito sa mga nangyayari sa bansa. Ma'am, sagutin ko lang yan pag yung principal nila yung nagsasalita. Ayoko po yung mga representative dahil it's not binding to the principal. So, sir, ano ang magiging hakbang po? So, ito meron tayong, tama ba, dalawa ang ine-entertain po ngayon ng House of Representatives o i-entertain? Sa ngayon po, dalawa yung nakahain na complaint, na impeachment complaint. Isa laban sa ating Pangulo at isa naman laban kay Leni Robredo. Hindi ko po matawag na Vice Presidente yan, ma'am, dahil hindi tayo sigurado kung talagang yan ba ay nanalo nung nakaraang halalan.
So ito ho parang of course ang mismong Pangulo, sir, sinasabi na siya talaga ay elected by the people. Kayo ho parang ang sinasabi kasi kapag nanggagaling di umano sa inyo, sir, excuse me for being very straightforward about this question, pero Go ahead, ma'am. nahahaluan po daw ng politika dahil mayroon kayong gustong syempre manok daw na ilagay diyan sa pwesto ni VP Lenny. Ano ho ang reaksyon Ay, niyo dyan? hindi po totoo yan, ma'am. Tignan po natin ito objectively. Meron bang ginawang kabalbalan niyang si Lenny Robredo o wala? Yun lang po yung issue dito. Wala po tayong politika rito. Wala po akong gustong iluklok dyan sa pagka-vice presidente na yan. Alright, sir. Sige po. At magpapasalamat na po kami sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Maraming salamat po. Yan naman po si House Speaker Pantaleon Alvarez. Pinaalalahanan naman ng Department of Foreign Affairs o DFA si Vice President Lenny Robredo tungkol sa freedom of expression. Ayon sa DFA, ang freedom of expression ay may kaakibat na responsibilidad na kumpirmahin ang katotohanan upang maiwasan na rin ang mga aligasyon. Base sa video message na ipinadala ni Robredo sa United Nations Commission on Narcotic Drugs, tinalakay nito ang umunoy extrajudicial killing sa bansa. Nilino naman ng mga ahensyang dumalo sa nasabing pulong na kanilang iniimbestigahan ang mga alegasyon ng umunoy EJK sa bansa. Dagdag pa ng DFA, iginagalang nila ang kalayaan sa pagpapahayag, ngunit dapat kumparamin muna ang mga datos at kung ito ay may katotohanan. Kahit sinabi na mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na tutol siya sa pagpapa-impeach kay Vice President Lenny Robredo, desidido ang isang grupo na ituloy ito. Hindi naman nagpapatinag ang Vice Presidente. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sila ang grupong desididong magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Lenny Robredo, binubuo ng ilang propesor at abogado. Isa raw sa pinag-aaralan nila para sa impeachment complaint ang mali umanong impormasyon sa video message ni Robredo sa UN Commission on Narcotic Drugs. Pero may iba pa raw silang dahilan para ipa-impeach si Robredo dahil sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. The speech was a trigger. Ito yung nag-udyok sa amin na teka muna. She seems to be stepping up her ante, using her position as Vice President to peddle lies and distortions of reality. We are still looking into it if she filed the correct SALN, if she declared all her properties in the SALN. Sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Mayo, plano ng grupong ipa-endorso ang kanilang impeachment complaint sa mga kongresista. Tuloy raw ang pagkalap nila ng ebidensya, kahit pa mismo ang Pangulo na ang nagsabing tigilan na ang mga hakbang para patalsikin ang bise. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because it keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. Nabalitaan na ito ni Robredo. Hindi ko pa napanood yung interview. Pero kung sinabi niya yun, tingin ko para naman yun sa bansa natin. Sa unang pagkakataon, matapos sumingaw ang impeach Lenny moves, pinanindigan ni Robredo sa harap ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang mga puna sa pinadalang video message sa UN. Wala raw mali sa kanyang ginawa. Wala tayong sinabi doon na hindi totoo. Gagawin natin ang lahat kahit pubugbog na tayo. Di raw siya nag-aambisyong maging Pangulo. Handa raw siya makipagtulungan sa Pangulo sa kabila ng mga issue. Parati naman akong para sa working together. May sagot din ang bise sa grupong gustong ungkatin ang kanyang SALN para maging basehan ng impeachment. Yung SALN, hindi siya yung parang pinakabasehan eh. Tingnan nila yung pagbuhay. Tingnan nila kung saan ako nakatira. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga leader ng Kongreso sa apela ng Pangulo? Ginagalang ko yung opinion ng ating Pangulo, Ngunit, meron pong mandato sa amin ang konstitusyon to process any impeachment complaint. Don't treat impeachment lightly. It's a very serious allegation, very serious charge, and with very serious effects. Matatanggal po sa office ang isang high-ranking government officials. Aminado man ang grupong nasa likod ng impeach Lenny na taga-suporta sila ni Duterte, wala raw kinalaman ng Pangulo sa akbang nila. Even if President Duterte will say, tigilan na natin to, we cannot just simply turn our heads and say,
tigilan na natin to. We are followers but we are not blind followers. We're not the president's minions. Sa kalagitnaan ng press con, nakasagutan ni Rivera ang dalawang miyembro ng media. It does not make us a principal. It does not make Duterte our principal. We support him. That's a common goal. But that is not for. Ibig sabihin, pag 5 kami lahat, Duterte supporter, si Duterte na ang aming backer. Hindi po totoo yan. Parang pang LP ata yung dialogue na yan. Hindi po para sa amin yan. Just an addition to that, no? Excuse me, wait, hold on, you're out of order. Wait. Sorry, Just sir, an- you're out of just an order. If there is a addition personally, question, okay? if there is a, hold on, sir, excuse me. Sir. Sir, excuse me. Okay, enough. Sir, sir, please stand down. Stand down. Okay. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinanindigan ni Vice President Robredo ang kanyang mga sinabi sa video message sa United Nations kaugnay ng kampanya kontra droga ng gobyerno. Iginiit din niyang walang mali sa kanyang ginawa. Sa harap naman ng mga abogado, ipinunto ni Robredo ang di manoy krisis ngayon sa demokrasya. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Ma'am Jess, pero sa kabila yan ng sinasabing at kaliwat ka ng batikos na naabot ngayon ni Vice President Leni Robredo. Matapos nga yung kontrobersya na naging pahayag niya sa video message niya doon sa UN Narcotics, hindi pa rin daw siya natitinag, tuloy-tuloy pa rin daw siya magiging boses ng mga mahihirap dahil sa kanya ay apektado raw nitong mga nakaraang mga pangyayari. Then Executive Director of the DRCnet Foundation. Batid ni Vice President Leni Robredo ang kaliwat ka ng batikos na inani niya dulot ang video message na ito na ipinadala niya sa United Nations. Pangunahin na riyan ang pagdududa sa kanya na inaambisyon daw niya ang pagkapangulo. Yung ating pagpapahayag ng kontra sa mga pulisiya ng gobyerno, hindi po yun nangangahulugan na gusto nating agawin yung posisyon. Wala po tayong ganon na pangarap. Sa harap ng mga taga-suportang bumisita sa kanyang tanggapan, pinaninindigan ni Robredo ang kanyang mga puna. Giit niya, walang mali sa kanyang ginawa at pawang katotohanan lang daw ang kanyang mga sinabi sa video message. Wala tayong sinabi doon na hindi totoo. Sana po hindi yun maging dahilan, ulitin ko ulit, para makikisulang iping saksi. Gagawin natin ang lahat, kahit pubugbog na tayo. Pinuna rin ang mga nagkakalat ng mga anyay walang katotohanan ng mga aligasyon laban sa kanya. Maraming mga kasinungalingan yung bumabalot sa atin. At maraming naniniwala sa mga kasinungalingan. Pero po tayo na dumaan sa matinding paghihirap, alam natin kung anong totoo. Pinasaringan din niya ang nakalaban sa eleksyon na si dating Senador Bongbong Marcos. Mahirap po yata talagang kalaban yung Marcos. Siguro kung hindi Marcos yung kalaban natin, hindi naman ganito kagulo. Pero alam po natin na walang pagtanggap ng pagkatalo, pero parang dinadama yung buong bansa dahil ayaw lang tanggapin yung pagkatalo. Nabalitaan na ni Robredo ang panawagan ni Pangulong Duterte na tigilan na ang mga impeachment complaints at pambabatikos kay Robredo. Hindi ko pa napanood yung interview, pero kung sinabi niya yun, tingin ko para naman yun sa bansa natin. Handa ba siya magkapagtulungan sa Pangulo sa kabila ng mga issue sa kanila? Parati naman akong para sa working together. Kaugnay naman sa balak na ihain sa kanyang impeachment complaint ang isang grupo ng mga abogado at ang pag-ungkat sa kanyang SALN, sabi ni Robredo, yung SALN hindi siya yung parang pinakabasehan eh. Tingnan nila yung pagbuhay, tingnan nila kung saan ako nakatira, tingnan nila, di ba? Sa pagharap din ng Vice Presidente sa National Convention ng Integrated Bar of the Philippines, ipinunto niya ang anyay krisis sa demokrasya. Here and around the world, democracy is in crisis. As you read the news or watch television, the world seems to be a cauldron of hate and wars, conflict and abuse, fake news and post-truths.
Kahapon lang, inanunsyo ng Volunteers Against Crime and Corruption of VACC na pinag-aaralan nilang magsampa ng disbarment case laban kay Robredo. Ito matapos tumanggi ang Vice Presidente na mag-sorry sa inilabas ng video sa international community kaugnay ng kampanya kontra droga ng gobyerno. Nanawagan din si Tourism Secretary Wanda Teo kay Robredo at maging sa media na maghinay-hinay sa pagre-report ng mga umano'y extrajudicial killings dahil apektado maging turismo ng bansa. Welta naman ni United Nations Special Rapporteur Agnes Callamard, ang gobyerno ng Pilipinas at mga pulis ang dapat sabihang itigil na ang mga AJK. Jessica, bukas inaasahang dadalo sa graduation ng PNPA si Vice President Robredo, kung saan naman, of course, inaasahan din darating doon si President Duterte. At ayon nga sa kanya, ito raw ay pagpapakita lamang na despite nga nito nagkakaroon sila ng ayon sa kanya grabing awayan na raw, hindi lamang daw sa kanya ni Pangulong Duterte kundi yung mga kumakalat na rin daw sa social media. Ang kanyang pagdalo raw na kasamang Pangulo bukas ay pagpapakita lamang daw na nakikiisa pa rin naman daw siya para sa bayan. Jessica. Marisol, sinagot ba ni Vice President Robredo yung criticism sa kanya na hindi siya patriotic at hindi siya nationalistic, kasi bakit niya pa dinala sa United Nations itong kanyang yung kanyang ginawang video clip para kasing siniraan daw niya, no? Speaker Alvarez said that, no? Siniraan pa niya ang kanyang bansa. Parang hindi raw yun tugma dun sa sinumpaan niyang oath of office nung siya na-elect as Vice President. Jessica, in our personal encounter with the Vice President, ngayong engagement natin sa kanya at sa mga nakaraang linggo, wala direktang sinabing ganyan about doon sa issue ng patriotism. Ang lagi lang sinasabi sa atin ni Vice President, or actually ngayon lang naman siya nagsalita, Ma'am Jess, simula nga nung naging controversial itong kanyang video, kanina sa kauna-unang pagkakataon, sinagot na niya yung mga batiko sa kanya na sinasabi niya, ang mahalaga daw, totoo at walang kasinungalingan ang kanyang sinabi. May mga basehan daw ito, pero hindi lamang daw niya mailalabas yung mga witness at mga ebidensya, ayon na rin daw kasi sa pakiusap ng mga ito. Wala naman daw siyang ginagawang masama, ini-echo lamang daw niya ang saloobin dahil siya raw ay magiging boses nitong mga mahihirap na ayon sa kanya ay apektado nga dito sa mga pangyayaring ito. Ang paulit-ulit niyang sinasabi sa atin, walang mali at totoo lang ang aking mga sinabi doon sa video, Jessica. At makatarungan para sa tulad naming mahihirap. At naniniwala po kami na siya ay isang responsable at tapat na leader ng ating bansa. Hindi lingid sa aming kaalaman na ang mga taong nasa likod ng nasabing impeachment ay may masamang hangarin at ambisyong pansarili lamang at hindi para sa bayan. Na nagbubulsod pa ng pagkakawatak-watak naming mga mamamayan. Kami po ay mga mulat, ngunit mistulang titing saksi sa mga kaganapan sa aming mga komunidad at sa buong bayan. Kami ay naninindigan sa pagsuporta para sa aming pangalawang Pangulo, Leni Robredo. Mabuhay ang ating pangalawang Pangulo, Leni Robredo. At mabuhay ang maraming kasagalusod. Maraming salamat. Salamat po, Council. Mamaya po natin na bibigyan ng pagkakataon din si VP Lenny na tumugon dahil may mga iba pa po na gustong makapagsalita din at makapagpahayag. Bago po yan, binabati din po natin, may mga kinatawad din po tayo mula sa Ateneo. Kararating na din po sina Dr. Gina Monroy. Nice po natin tawagan mula sa People Power Volunteers for Reform, si Ms. Lot Ortiz Ruiz. Magandang umaga po sa ating minamahal na pangalawang Pangulo na Leni Robredo, at magandang umaga po sa lahat ng mga dumalag dito sa munting meeting na initiate ng mga tao dahil gusto nating makaharap si VP Leni para mabigyan natin ng moral support at ng pagmamahal na dapat talagang inilalaan sa kanya ng buong bansa. At ngayon po ay babasahin ko ang statement ng TPBR or isang asosasyon ng pangkalahatan buong Kapulaan. Ito po ang aming statement. Ilang dekada na ang nakalipas, nilabanan natin ang diktadurya at ibinalik ang demokrasya na ngayon ating kinakamasa. However, the democracy that we currently enjoy is now under threat
with the government showing signs of a creeping dictatorship by silencing its critics one by one. First, they incarcerated Senator Laila de Lima. Now, they want to remove our beloved Vice President Leni Robredo from her post. The blatant attack on our democracy has found merit at the international level, specifically the EU Parliament and the US-based Human Rights Watch. With more reason, EPVR must once more rise to the challenge. Ito ay pagkilos ng isang diktador na nais mapatahimik ang mga kritiko sa anumang paraan na kanyang ginugusto. Manatili tayong mapagbantay upang hindi manumbalik ang mapaniil na sistema na lantarang sinisimulan ngayon ng ating pamahalaan. Maraming salamat po at sana po lahat tayo ay manatiling nakabantay at nagpoprotekta sa mga gustong magsalita para sa pangangalaga sa ating demokrasya, kagaya ng ating mahal na VP Leni Robredo. Meron pong tatlo na nais magpayag. Nais ko natin tawagan si Ms. Osang Palma mula sa Akpan. Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat, partikular sa ating pinakamamahal na pangalawang Pangulo kay Honorable Leni Robredo at sa ating lahat mga kasama. Siguro kami napunta dito ng kusa dahil sa narinig namin sa balita kahapon na meron nga daw na nagtatangka o may nag-file hinggil sa impeachment. Kami po sa hanay ng kababaihan, partikular sa aming Partido Akbayan, ay hindi kami papayag. Dahil po simula po ng kampanya, hindi po namin alintana ang mga init sa lansangan, iba't ibang uri ng puso para lang kampanya ang nag-iisang ina ng tunay na good governance. Wala pong iba kundi ang ating pangalawang Pangulo na si Pangulong Leni Robredo. Sa ganitong paraan, nanalo tayo at kailanman hindi natin ito pakakawalan. Minsan lang po tayo magluklok ng isang tunay na makababae, may pagmamahal sa bayan, higit sa lahat ay may pagmamahal sa demokrasya. Ayaw na po natin maulit ang mga bangungot ng nakaraan. Ako po ay anak ng biktima ng martial law. Naranasan ko po nung ako ay 7 taong gulang kung ako po ay matakot ng panahon ng martial law. So hindi po ako papayag, lalo na ang aming partido, na muli na naman tayo bangutin ng martial law sa ngayong umiiral na sistema ng lipunan. At sa bawat mga babae po, sa bawat hilig ng mga babae na hindi naguhumiyaw sa nangyayari sa kanilang mga asawa dahil sa palagiang pagpatay sa kampanya ng administrasyong ito tungkol sa tukhang o droga. Hindi tayo pasusutin ng ganun lamang. At sa bawat babaeng patuloy na nilalapastangan sa mga verbal na salita nang inaasahan pa man din natin na siyang magtatanggol sa atin, yung ating Pangulo, ay hindi natin nakakitaan ito. Walang ibang magsasalba ng interes ng hanay ng kababaihan, kundi ang ating pangalawang Pangulo. Dahil siya lamang ang tunay na nagsusulong ng isang mabuti at mapanlahok na demokrasya sa ating lipunan. Kaya ang hamon ko po sa lahat ng mga naandito, partikular sa hanay ng mga kababaihan, tumindig para sa ating karapatan, magsalita para sa ating pangalawang Pangulo. Dahil ang laban po ni VP Leni ay laban ng bawat babae patuloy na nilalapastangan sa ating lipunan. Isang mapagpalayang umaga po. Mabuhay po tayong lahat. Kasama niyo po ang Partido Akbayan sa lahat po ng laban ito. Maraming salamat po. Salamat, Ma'am Osang. Susunod po, Mafe Del Mundo mula sa Change Politics Movement. Good morning, Vice President Leni Robredo. Good morning to all of you. I will read the statement of Change Politics Movement. Change Politics Movement supports Vice President Robredo. We, the
the Change Politics movement fully support the Vice President Leni Robredo in her fight against violence and injustice. Her video message sent to the United Nations conventions criticizing the unexplained numerous killings in the ongoing war against drugs is not betrayal of public trust. Since when has telling the truth and standing up for human rights been a betrayal? The Commission on Narcotic Drugs was a side session of the UN Convention to which Vice President Robredo was invited. Since she was not able to attend, she was requested to send a video message instead. Vice President Robredo only stated the situation we have in the country. Since the Duterte administration started its war on drugs, extrajudicial and vigilant killings have become rampant, with more than 8,000 deaths in just 9 months. The disrespect for human rights and the rule of law and the loss of innocent lives, either as a collateral damage or a case of mistaken identity, continue with a little apparent effort on the part of the government to stop them or bring justice to the victims. It is this deplorable state that damages our image and brings shame to our country, not the video message of the Vice President Robredo. The illegal drugs problem is recognized as one of the social issues that we need to resolve. But this must be done without disregarding the rule of law and trampling on human rights. We firmly believe that the Vice President Robredo is not a traitor, but a hero who fights for the poor and powerless despite his odds. As she has constantly vowed to do, she speaks for those who cannot speak and have been forced to be silent and the victims of these cruel killings. We continue to stand with her in seeking the truth and justice for the marginalized and poor sectors and for all. We, Change Politics movement, denounce any impeachment move against Vice President Robredo. We urge our congresspersons to immediately reject this baseless case and not allow themselves to be used to fan the flames of hatred and intolerance of criticism. We fully support VP Leni and we will defend her as we defend democracy, rights, freedom, and justice. Maraming salamat po. Salamat po, Mafe. Susunod po si Ms. Beth Yang mula sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat. Kahapon or 2 days ago, nagbuo kami ng isang statement na medyo mahaba in support of VP Leni. So allow me to read just the excerpt of the statement. Pilipina, a national women's organization, expresses its full support to Vice President Leni Robredo, who we believe won her post in a non-partisan national election, described by international observers as generally clean, honest, and fair. To question Robredo's win is the height of irresponsibility on the part of Speaker Pantaleon Alvarez. So as he presents no evidence of irregularity in the same polls that installed the current president, senators, and members of the House of Representatives. His baseless accusation betrays Alvarez's political bias as it echoes that of Robredo's rival, Ferdinand Marcos Jr., who happens to be a close ally of the Speaker's political patron, President Duterte. Pilipina takes further issue with the ill will and malice imputed by several public officials on the Vice President's message to the United Nations Commission on Narcotic Drugs. Ms. VP Robredo merely stated what is public knowledge here and abroad about the administration's war on drugs. Speaking about them does not make VP Robredo the culprit in the increasing notoriety of the Philippines when it comes to extrajudicial killings and other human rights violations. To link the Vice President to a Duterte ouster plot and
recent impeachment complaint because of her stand against EJK is to use unverified and false information to further a political agenda. Ironically, it is a charge that these same officials have leveled at VP Robredo. As had been clarified by the Magdalo Party, the complaint was their own initiative and the Vice President had no hand in it. Pilipina appeals to our public officials, especially our lawmakers, to judicially exercise their power to legislate, to discern right from wrong, and to respect the spirit of the Constitution, instead of blindly following the dictates of their political parties and alliances. Superior number alone does not bestow on the supermajority the right to shove the country down a perilous path without regard to due process. In these fractious times, when ranking officials themselves threaten our democratic ideals with their wanton disregard for facts, Pilipina calls anew on the women and men who fought hard to restore the rights denied to us by martial law. Let us remain vigilant and stand firm in defending the values of truth, justice, and the rule of law. Let me just also say that on April 30, we will be commemorating the 80th year of the women's right to suffrage, and we are mobilizing the women to make a renewed call to defend democracy and fight for human rights. Thank you very much. Maraming salamat po, Beth. Ang panghuli po na nais magbigay ng pahayag ngayong umaga ay si Nolan Peñas mula sa Pakisama. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, mayong buntag, mayat sa sulong. Napon niya kanay Sumilaw. Ako po si Nolan Peñas na taga Sumilaw, Bukidnon. Kaibigan, kasama at kapanalig po ng ating pangalawang Pangulo. Ako po ngayon ay kasalukuyang National Chairperson ng Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka, National Confederation of Farmers Organizations, Cooperatives, Rural Women, Indigenous Peoples, and Young Farmers. So, kasama ko po ang aming National Council at kahapon po ay, nakarang araw po ay napagkaisahan po ng unang pulong ng aming Pambansang Konseho na kami po ay patuloy at makikilahok sa panawagang itigil ang mga extrajudicial killings, ang pagpapababa po ng criminal responsibility ng mga kabataan mula 18 years old hanggang 9 years old, at saka yung pagpigil po doon sa impunity ng nangyayari ngayon. Sapagkat malaking bagay po din sa amin, sa pakisama, kung ano po ang pakiramdam ng magiging biktima din po ng extrajudicial killings. Sapagkat 3 leader po namin sa Mindanao, kasama po yung tatay ko, hanggang ngayon ay walang justisyang nakamit. At masama po yun. Dahil mula noon hanggang ngayon, may hirap ang laging tinatamaan ng mga extrajudicial killings. At pasensya po, at ako po ay nagpapaluha lagi habang inaalala ang siyamutang nakaraan na walang justisya hanggang ngayon. So, ang ama ko po bilang tagataguyod ng reformang agraryo ay pinaslang po doon mismo sa aming sakahan. At ang pangalawa, yung kababaihan pong kumukontra ng mina na sinang Flor Kaya ng Compostela Valley ay pinatay din po. At ang aming pong leader na taga Davao na si Kabik Paglinawan ay isa din pong biktima ng extrajudicial killings. At hanggang ngayon po ay kami patuloy na nanawagan sa kanya. Kaya napagkaisahan po namin na sa ang buong konseyo na kasama ng buong kasapian namin sa buong bansa ay kami ay palaging mananawagan at itigil ang extrajudicial killings at ang pagtigil sa death penalty ang pagpasa nito. Sapagkat kami naniniwala na ang lagi social justice po ang hinahanap natin.
At hindi po namin sasayangin na mula nung 31 years old na ang pakisama, mula nung ito'y pinanganak matapos ang EDSA, ay sasayangin natin ang ating napanalunan at ating tinatamasang demokrasya at kapayapaan sa ngayon. Kaya po kami nandito, pasensya na pag-ikarating lang namin, hindi ko po pinrepare ang aking speech sapagkat gusto ko pong maramdaman din na galing po ng aking puso kung ano man ang aking sinasabi. At kami patuloy sa sumilaw na nagsasaka at kami sa pakisama ay bumubuo din po ng mga hakbang at kami nananawagan sa ating lahat na civil society organizations, sa simbahang lingkod ng bayan at sa simbahan na tayo ay panahon na upang magkaisa at kumilos para sa isang malawakang pagprotesta upang itigil po ang death penalty, ang extrajudicial killings, ang pagbababa sa impunity at lalong-lalo na po ang pagpigil sa tsatsa na ginagawa nila ngayon dahil gusto nilang yurakin ang social justice component ng ating 1987 Constitutions. At yan po ang aming pinagkakaisahan sa pakisama, kaya po kami ay nananawagan na kami inyong suportahan bilang mga magsasaka dahil kami po ay naniniwala at sana paniwalaan niyo rin po na no farmer, no food, no future. Maraming salamat po. Ngayon po ay maririnig po natin ang tinig ni Vice President Leni Robredo. Maraming salamat po. Maupo po tayong lahat. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong umaga. Nung nag-umpisang kumalat yung balita tungkol sa impeachment, tungkol sa pagpapaalis sa akin, alam ko po na marami sa inyo ang nagpahayag na ng suporta. Nung nakaraan pong Lunes, merong isang panawagan na magrarally yung mga magpapaalis sa akin sa labas ng aming opisina. Ang ilan po sa inyo ay nagpahayag din na kung magrarally sila kami, ganun din, para ipakita yung suporta. Ako po yung nakiusap. Ako yung nakiusap na baka pwede, wag muna. Kailangan mas mahinahon muna tayo. Kasi hindi ito yung panahon na yung awayan ay makakadulot ng mabuti. Marami pong nagpahayag na gusto sanang pumunta dito nung Martes, nung Miyerkules, pero nung Martes po, nandun po ako sa Lanao del Sur, saka Lanao del Norte. At kahapon naman po, nandun po ako sa Pasacao, sa Camarines Sur. Kaya ako po yung nagsabi na baka pwedeng Huwebes na lang kayo pumunta at baka pwedeng wag ng rally sa labas. Baka pwedeng yung mga leader, mag-usap-usap na lang tayo dito sa loob. At kami po nagpapasalamat sa inyo at napagbigyan niyo po yung aming kahilingan na imbes na mag-rally, isang mahinahon na lang na pagpahayag ng suporta. At yung pagpunta niyo po ngayong umaga, pagsalita niyo, pagbigay niyo po ng inyong mga statement of support, napakalaking bagay po ito para sa akin. Ito po yung paghuhugutan natin ng lakas. Ito yung nagsasabi sa atin na meron pa tayong pinaglalaban. Paminsan po kasi, pag yung naririnig mo yung kabila lamang, tatanungin mo sa sarili mo na meron pa ba tayong pinaglalaban? Kung lahat mahina na yung loob. Kung lahat nandun na sa pag-iisip na para wala na lang gulo, sumang-ayon na lang ng sumang-ayon. Pero tayo po dito, karamihan sa inyo nakatrabaho ko na dati. Karamihan nakatrabaho ko na dati sa iba't ibang yugto ng aking buhay. Halimbawa po, sina Nolan, saka sina Karen ng pakisama ngayon. Si Nolan, bahagi po siya ng Sumilaw Farmers. Kaya kung medyo naging emosyonal si Nolan kanina, kasi yung tatay niya habang nakikipaglaban para mabawi yung kanilang lupain ay biktima ng extrajudicial killing. Kami po ni Karen, matagal po kami magkasama sa Saligan. Nung tayo ay ganito din, yung pinapakipaglaban. Marami po sa inyo, PPVR, Ang Bayan, Change Politics Movement, ULAB,
basta yung lahat na grupo ng mga maralitang taga-lungsod. Marami pong grupo ang andito. Kayo, ang nakatrabaho niyo po ng matagal yung asawa ko. Matagal niyo nakatrabaho yung asawa ko. Meron nung nawala yung asawa ko, ako yung pumalili sa kanyang lugar. Kaya nagpapasalamat po tayo. Tama yung sinabi niyo, maraming kaguluhan ngayon. Maraming kaguluhan ngayon, pero yung hinihingi po natin, hinahon. At hinihingi din natin lakas ng loob. Dahil sa panahon ng maraming gulo, sa panahon ng kadiliman, kailangan natin lakasan yung ating mga loob. Yung statement po ng maralitang taga-lungsod, medyo meron dong linya na medyo nalungkot ako. Totoo ito, pero nakakalungkot. Malungkot tayo dahil totoo. Meron kayong sinabi na kami po ay mga mulat, ngunit mistulang piping saksi sa mga kaganapan. Dito po yata nag-umpisa yung aking problema. Alam po ninyo na marami kayong dinala dito sa amin na mga personal yung karanasan sa extrajudicial killings. Personal yung karanasan sa paglabag sa mga karapatang pantao. Naiintindihan ko kung bakit sinasabi nyo na kayo ay mistulang piping saksi. Dahil nung sila po yung pumunta dito, ilang beses nagpahayag ng kanilang mga karanasan, yun yung tulong na hinihingi nila. Na tayo maging boses, na kailangan nila ng proteksyon, na walang tiwala sa sistemang nangyayari dahil yung takot ay nanggagaling sa mga opisyal at institusyon na kailangan sana yun yung nagbibigay sa atin ng proteksyon. Mahirap po yung kalagayan, sinubukan po natin lumapit, humingi ng tulong, pero hindi siya ganun kadali. Ako po nagpapasalamat ako sa inyo sa paglakas nyo ng loob na kwento yung katotohanan at pinapanindigan natin na gagawin natin ang lahat kahit pubugbog na tayo. Gagawin natin ang lahat para siguraduhin pa din na yung inyong pagkatakot ay hindi mangyayari. Pero ito po siguro yung gusto nating ipahayag ngayon na sa isang demokrasya, kasi halimbawa yung PPVR, yung Akbayan, yung Change Politics, parang medyo hawig yung pinagdaanan na pakikibaka. Na dumaan sa isang napakadilim na karanasan, pero nagtaguyod. Nagtagumpay, at ngayon na nakikita na meron na namang merong pangamba na baka maibalik sa dati yung sitwasyon, naninindigan muli. Naiintindihan po natin yan, alam natin na marami tayong mga pinagdadaanan na mahirap. Halimbawa po sa akin, alam niyo naman siguro kung gaano kahirap. Nung eleksyon, maraming naninira sa ating katauhan, pero kayo nanindigan. Dahil kayo yung mas nakakaalam kung sino tayo. Pero inaasahan po natin na pagkatapos ng eleksyon, mahihinto na lahat at magtatrabaho na tayo. Kaya lang pagkatapos ng eleksyon, mahirap po yata talagang kalaban yung Marcos. Siguro kung hindi Marcos yung kalaban natin, hindi naman ganito kagulo. Pero alam po natin na walang pagtanggap ng pagkatalo, pero parang dinadamay yung buong bansa dahil ayaw lang tanggapin yung pagkatalo. Yung sa atin po, nalulungkot tayo, pero sadyang may mga ganon na kailangan nating harapin. Siguro yung pinaka-challenge natin, paano ba natin malalabanan kahit gaano tayo makonte? Kasi gano'n naman yung pinanggalingan natin dati, kung naaalala niyo. Nung panahon ng mga kadiliman, kukonte din tayo. Pero siguro yung pagkakonte natin noon, at siguro yung pagkakonte din ngayon, yun yung dapat magbigay sa atin ng inspirasyon at lakas. Dahil pinakita ng ating kasaysayan na anuman ang kadiliman, sa dulo ng lahat yung tama yung nananalig.
At yun yung pinangahawakan natin ngayon. Maraming mga kasinungalingan yung bumabalot sa atin. At maraming naniniwala sa mga kasinungalingan. Pero po tayo na dumaan sa matinding paghihirap, alam natin kung anong totoo. Tayo na personal na alam kung ano ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Alam natin ang totoo. Siguro kailangan lang ng tamang panahon para malaman din nila kung ano yung totoo. Pero maging mahinahon po tayo. Yung ating pagpapahayag ng pagkontra sa mga pulisiya ng gobyerno, hindi po yun nangangahulugan na gusto nating agawin yung posisyon. Wala po tayong ganon na pangarap. Yung gusto lamang natin mapakinggan yung ating mga boses. Yung gusto natin pakinggan yung ating hinaing para may pagbabagong magawa. Hindi pa naman huli. Hindi pa naman huli yung lahat. Pero yung sa akin lang, sa pagpapahayag natin ng ating saloobin, marami po natin hindi kakalimutan kung bakit natin ito pinaglalaban. Marami natin hindi kakalimutan na yung laban hindi lang naman ngayong araw, pero yung laban hanggang sa dulo. At mahalaga na sa lahat na ginagawa natin, dun lamang tayo sa tama. Sa lahat na ginagawa natin, wala tayong kailangang katakutan kung nandun lamang tayo sa tama. Yung kailangan lang matakot, yung hindi nagsasabi ng tama. Yung kailangan lamang matakot, yung iba yung hangarin kung bakit sila nandito. Pero sa akin po, napakalaking bagay sa akin. Yung pagpunta nyo, yung pagpahayag nyo ng inyong suporta. Dahil mula naman noon hanggang ngayon, kayo po yung sinasandigan namin. Kayo yung pinanghuhugutan namin ng lakas. Alam nyo po na wala akong sinabi na hindi totoo. Alam nyo, siguro hindi ko pa mabigay yung lahat na ebidensya ngayon. Pero alam nyo kung bakit. Dahil hinihingi nyo sa akin yung proteksyon para sa inyo. Pero sa akin po, sama-sama tayo sa laban na to. Magkakakampi po tayo. Pero yung parating inaasam natin, ano yung makakabuti para sa ating bansa. Alam po natin kung sino yung masasama. Alam natin na hindi natin mapapayag na mapapunta sa masama yung ating bansa. Kaya po tayo patuloy na naninindigan kahit gaano kahirap. Ngayon po yung pagsalungat ay iba yung kahulugan na binibigay. Pero yung sa akin, sana hindi yun maging dahilan para tumikom yung ating mga bibig. Sana po hindi yun maging dahilan, ulit, para maging istulang piping saksi na lang tayo. Kasi pag pinatagal po natin na tayo ay istulang piping saksi na lang, baka hinahayaan natin mapunta sa masama yung ating bansa. Kawawa naman po ng mga umaasa sa atin. Alam po natin na sa laban na to, parating yung mga mahihirap yung napapahamak. Huwag po natin yung papayagan. Kaya yung kung saan po tayo patutungo, nasa sa atin po yung lahat. Lakasan po natin yung loob, manalig po tayo, pero parati lang mahinahon. Hindi po tayo makikipag-away. Magpapahayag lang tayo ng ating saloobin. Pero parating ang dulo ng lahat, ano yung tama, ano yung nararapat. Maraming salamat ng muli sa inyong pagbisita at sa inyong pagkakas. Maraming salamat po kay Lenny at sa lahat po ng pahayag. Dito po nagtatapos ang ating maikling dialogo at meeting ngayong umaga, pero hindi pa po nagtatapos yung ating pakikipag-ugnayan para sa lahat po ng mga advokasya